Simula nang magsimula ang mga presidential survey para sa taong 2028, walang sinuman ang nakatalo kay Vice President Sara Duterte. Sa pinakabagong datos mula sa WR numero, kahit bumaba ng 7 percentage points mula Abril, nananatili siyang matatag sa 31.4%, mahigit doble sa pinakamalapit na katunggali. Ang ganitong lead ay hindi pangkaraniwan sa mid-cycle surveys, at sa kasaysayan ng halalan sa bansa, bihirang-bihira ang kandidatong nag-uumpisa ng ganito kalakas at hindi umabot sa finish line na panalo. Ito ang ugat ng kaba at desperasyon ng ilang kapartido at magkaalyado, partikular sa kampo ni House Speaker Martin Romualdez, na tila mas inuuna ang politika kaysa sa bayan. Sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas, malinaw ang pattern, kapag may kandidatong malakas sa survey ng maaga, hindi ang publiko ang unang kalaban kundi ang mismong mga makapangyarihan sa likod ng tirador. Ganito rin ang nangyari sa mga panahong pinilit gibain ang mga pambato bago pa makalapit sa halalan, mula kay Miriam Defensor Santiago hanggang sa mga kandidato ng oposisyon noong dekada 90. At ngayon, tila si Sara Duterte ang target ng parehong template. Hindi na nakapagtataka kung bakit minadali at pinilit ang impeachment laban sa kanya. Hindi ito dahil sa budget o technicalities, kundi dahil sa malinaw na banta sa ambisyon ng mga kagaya ni Romualdez. Kapansin-pansin pa na hindi lahat ng kaalyado niya ay todo atake, marahil dahil alam nilang direktang pagsuway iyon sa malinaw na pulso ng taong bayan. Bukod kay Sara, makikita sa survey ang tuloy-tuloy na lakas ni Bongo, isang matibay na kaalyado ng Duterte family. Umakyat siya ng 3.7 percentage points mula Abril para umabot sa 6.5% sa presidential race, at sa Mindanao ay may 9%, habang sa vice presidential race ay nangunguna sa 34%. Kung totoo ang sinasabi ni General Torre na wala ng Duterte diehard supporters, tila ang survey na ito ang pinakamalaking sampal sa ganoong pahayag. Malinaw na hindi lang buhay ang DDS, malakas at organisado pa. Samantala, bumagsak si Raffy Tulfo ng 4.9 percentage points sa 10.3%, tanda ng paghina ng dating novelty appeal. Si Risa Hontiveros, sa kabila ng maingay na presence sa media, ay nakapako lang sa 1.4%, halos parang hindi umaabot ang kanyang activist branding sa masa. Sa kasaysayan, ang ganitong mababang numero sa mid-cycle surveys ay bihirang makabawi pagdating ng campaign season. Sa Mindanao, hawak ni Sara Duterte ang 66%, isang landslide na bihirang mabasag sa anumang rehiyon. Sa Visayas, hawak pa rin niya ang 31% laban sa 23% ni Leni Robredo. Sa Metro Manila at Luzon, kahit tinatambakan ng propaganda at black ops, nananatili siyang nasa unahan. Kahit saan anggulo tingnan, malinaw sa publiko kung sino ang gusto nilang susunod na leader, at hindi ito si Romualdez, hindi si Tulfo, at lalong hindi si Hontiveros. Sa huli, ang bawat pag-atake laban kay Duterte ay nagiging patunay na mulat na ang mamamayan. Hindi na sila nadadala sa intriga ng mga makinaryang politikal, at malinaw na sa 2028, hindi lamang ito halalan, kundi kumpirmasyon ng matagal ng pasya ng taong bayan. Samantala, habang ipinagmamalaki ni House Deputy Majority Leader Zia Alonto Adeong na di umano'y dumarami raw ang taga Mindanao na sumusuporta kay House Speaker Martin Romualdez, taliwas dito ang mas malalaking survey na mas mibigat sa pulso ng publiko. Sa Octa Research, tugon ng masa, survey daw na ginawa noong July 12 to 17, sinasabing umakyat sa 57% ang trust rating ni Romualdez mula sa 54 noong Abril, at tumaas din ang satisfaction rating sa 59% mula 55. Pero sa mas detalyadong pre-election polls para sa 2028, malinaw na sa Mindanao, si Vice President Sara Duterte pa rin ang tunay na hari ng suporta, hawak ang landslide na 66% sa presidential race, samantalang si Romualdez halos hindi man lang umaabot sa radar ng botante sa rehiyon. Sa madaling salita, kahit anong press release at spin pa ang gawin, hindi mabuburo ng ilang punto sa trust rating ang katotohanang hindi siya tinitingnan ng Mindanao bilang susunod na leader ng bansa. Dito, solid pa rin ang Duterte base, at walang narrative na kayang baguhin yan. So, ayun, sunog na naman ang Octa Research sa tunay na survey. Ang isyong ito ay binigyan naman ng komento ng ilang personalidad sa social media.
Ayon kay Joy Cruz ay, dami na gastos ng LBM, Inday Sara pa din. Grabe, pag hindi tumakbo si Sara, hindi na alam ng mga tao ang gagawin. Mas mataas pa yung undecided sa mga possible second. Paano na yan panic mode at may nangangatog na tuhod niyan sa admin ni Bangag? Can't wait and excited to see what happened to this current fucking administration to fall. Samantala, ang isyong ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known TikToker na si Zina. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Pakinggan nyo ito mga kaibigan. Yan. So, lustay daw ni lustay daw. Sige, kayong mga tanga dyan, ka nagrarally, na binabastos nyo ang batas, maglabas kayo ng ebidensya ninyo. Mag-iiyak-iyak kayo dyan, mga anti-Duterte. Wala silang nailabas na mga ebidensya na pwede namang ilabas yan sa publiko. Rally kayo ng rally dyan, na puro naman kayo akusasyon. Sorry kayo kasi mananalo si Vice President Sara Duterte sa 2028. Mag-rally na kayo dyan. Walang maniniwala sa inyo. Nagbumukha lang kayong tanga dahil alam nyo kung bakit? May desisyon na ang Supreme Court, ang Senado sa impeachment. Patay na ang impeachment. Kaya sige, umiyak lang kayo ng umiyak. Iyak pa at sumunod kayo sa mga NPA, sumunod kayo dyan kila De Lima, gumagante sa mga Duterte, namumulitika, yan si Romualdez na lasing na sa kapangyarihan. Gustong maging presidente niyan, sige iboto nyo, tingnan natin kung mananalo yan. Sabihin nyo, lustay, sa ano ang nilustay, ilabas ninyo, kailan, anong oras, magkano, saan nilustay. Diyan palang talo na kayo sa korte. So umiyak na lang kayo ng umiyak. Senator Hontiveros, ang kapal-kapal ng mukha mo, nakakasuhan mo ang mga vloggers na nagkakalat ng mga komento tungkol doon sa umaakusa sa'yo si Rene o si Michael. Baliw ka, Hontiveros! Ginagamit mo ang power, niluluto mo kami sa sarili naming mantika. May karapatan kami magsalita hanggat nandyan ka sa Senado dahil ikaw ay kumikita sa pera ng mga Pilipino at kami ang nagluklok sa'yo. Patatahimikin mo yung mga vlogger na nagsasalita dahil alam mo na hindi matatapos yung issue na yan. Hanggat hindi yan dinidinig sa Senado. Totoo man yan o hindi, mga kapwa ko Pilipino, karapatan nating marinig kung ano ang katotohanan. Tayo ay nililin lang ni Hontiveros dahil sa pagkaso niya sa mga DDS vlogger na naman. Para mawala yung atensyon ng mga tao sa kanya? Ganun ba yun? May lumabas na witness na binayaran ni Hontiveros. Yan ang sinasabi ni Michael. At yan ay hindi matatapos na issue, mga kaibigan. Di po, mapapayag ba kayo na basta-basta na lang mawala yung issue na yan? Anong gusto niya? Papatawag niya sa Senado yung mga vloggers? Isama na rin niya si Rene. Na-imagine niyo ba? Freedom of speech. May kalayaan ng mga Pilipino na magkomento at mag-critics at magsalita sa'yo ng hindi maganda. Kahit murahin ka, wala kang magagawa. Freedom of speech. Mga kaibigan, alam ko naiintindihan nyo yan. Huwag nyo iboboto yan sa pagka-presidente. Tatakbo raw yan. Alam nyo, ang problema sa SONA, hindi yung kung may nakalimutang sabihin, o doon sa mga sinasabi, o may mga hindi nasabi, o pangako na naman. Hindi yan ang problema. Ang problema, kung tataas ang trust rating at approval rating ng presidente. O kumanta kayo, spaghetting pababa, pababa ng pababa, spaghetting pababa,
pababa ng pababa. Yan ang problema. O, isa pa. Spaghetti pababa, pababa ng pababa, puro pababa. Isa pa. Spaghetti pababa, pababa ng pababa, spaghetti pababa, pababa ng pababa. Ay, gusto niyo pa marinig? Spaghetti pababa, pababa ng pababa, spaghetti pababa, pababa ng pababa, spaghetti pababa, pababa ng pababa, spaghetti pababa, puro pababa. Respectable daw si Lenny. Oh, yan na. Respectable si Lenny Robredo ninyo. Mamamayagpag ang mga rebelde, ang mga NPA, ang mga abusadong mga politicians. Magiging sunod-sunuran yan sa mga oligarchs. Matatakot yan sa mga sindikato at hindi niyan kayang humarap international. Respectable? Walang brain yan. Huwag niyong sabihin kasi na si BP Sara ay merong akusasyon sa kanya ng korupsyon. Diyan pa lang talo na kayo. Kasi ang mga Duterte ay galit na galit sa korupsyon. Sige, iboto nyo si Lenny Robredo. Magtulong-tulong kayong mga dilawan at saka kayong mga pinklawan. Tingnan natin kung mananalo kayo sa 2028. Dahil kay Bongo pa lang yan, talo na yan. Maniwala kayo. At kahit na magtulong-tulong kayo dyan, hindi nyo matatalo si BP Sara. Si BP Sara ang matapang. At si Lenny naman ay diwag. So, saan kayo? Sa matapang, sa diwag, sa may talino, at sa bobo. Yun lang yun. Kayo ba ay para sa bansa? Maging powerful ang bansa? O bumagsak ang bansa at mamayagpag ang mga NPA? Opinion lang. Sabihin nyo kung hindi totoo. Iboto nyo si Lenny Robredo. Para yung mga anak nyo mawala, dalhin sa bundok. Naniniwala kayo sa gusto nyong paniwalaan sa lahat ng mga nangyayari sa bansa. Pinapaniwalaan nyo ang gusto nyong paniwalaan. BP Sara for President sa 2028 at hindi yan matatalo.